naman yan, Godel? Ilang beses na kita binibigyan ng project. Hanggang ngayon, pumapalya ka pa din. Isang beses na lang talaga. Hindi na kita pagbibigyan next time. Okay po, ma'am. Gagawin ko po yung best ko. Anong best? Di ko kailangan ng best mo. Ang kailangan ko, gawin mo ng maayos yung trabaho mo at tapusin mo yung mga deadlines mo. Okay po. Alam mo, sa totoo lang napapagod na ako eh. Kasi yung boss ko, laging sermon ng sermon sa akin. I mean, for me naman, okay naman yung ginagawa ko. Ewan ko kung bakit ganun siya. Minsan, kung hindi ka na tinatrato ng maayos sa trabaho mo, tama na, tumigil ka na dyan. Kung ganun nga lang kadali, matagal na akong umalis dyan sa trabaho ko eh. Kaso, alam mo yun, ang dami namang kailangan bayaran. Madami namang ibang paraan eh. Alam ko hindi madaling maghanap ng trabaho. Pero paano yan kung hindi mo naman nagusto yung trabaho mo or hindi na okay? O sige, paano yun? Masaya ka ba sa trabaho mo? Hindi na, diba? Lalo ka na mahihirapan. Alam ko naman, pero kailangan ko tiisin eh. Kasi para sa pamilya ko, yun. Kapag hindi mo na-feel yung trabaho mo, umalis ka na. Naiinis na rin ako dyan sa boss mo eh. Gusto mo sugurin ko yan? Grabe ka naman, Bes. Huwag ka naman ganun. Nakakainis na kasi sumbong ka ng sumbong sa akin pero wala ka namang ibang ginagawa. Sige, pero i-make sure ko din na may backup plan ako. Kumbaga, meron akong trabaho mapupuntahan na agad-agad. Tama yan. Sige, tutulungan na rin kita maghanap ng trabaho. Salamat po. Hindi ka na ma-stress. And nag-add din po ako ng 100 influencers para mas maganda po yung pag-promote nung event. So, ito na yon. Ito na yung best mo, Godel. Alam mo yung best mo? Basura. Napakaulang kwenta ng idea mo. Alam mo ba yun? Pero, yung event naman po, mukhang okay naman po kay sir. Alam mo, sinasayang mo yung oras. Andito yung investor. Malaking expectation ko na ayusin mo yung trabaho na yan kasi ilang beses na kita binigyan ng chance. You messed up, Godel. I'm so disappointed. Pero kahit last chance po. Shut up. Wala na akong magagawa kung palpak yung trabaho mo. Pack up your things and umalis ka na rito. Umalis ka na. Pero kailangan ko po yung trabahong to, ma'am. Please. Hindi ko kailangan na empleyadong katulad mo. Sinasayang mo yung oras ko. Umalis ka na. Nagigyan kita ng chance pero you mess up. Sorry. I'm sorry, sir. Alam mo, bes, ginagawa ko naman yung best ko eh. Pero ewan ko dun sa boss ko kung bakit ganun kainit yung ulo niya sa akin. Kaya napanghihinaan ako ng loob. Ang hirap-hirap pa naman maghanap ng trabaho. Alam mo, feeling ko, bless in disguise tong mga nangyayari sa'yo. Pagka wala ng trabaho mo. Bes, nawalan na nga ng trabaho. Blessing in disguise pa. Hindi. What I mean is, minsan talaga may mangyayari sa'yong napaka-worst. Tapos bigla, may mangyayari sa'yong maganda. Yung mapapaisip ka na lang na okay na pala yung nangyari sa akin yun. Pero bes, alam mo, hindi kasi, tingnan mo, mahal-mahal na ng mga bilihin. Tapos, yung kapatid ko, may sakit pa. Tapos, hindi pa kami nakakapagbayad ng renta. Alam mo, huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Huwag kang maging negative masyado. Basta, tignan natin. Baka malay mo, di ba, may mga makuha kang trabaho. Tsaka tutulungan kita. Basta ngayon, ako muna bahala sa'yo. Okay? Pero bes, nakakahiya eh. Teka lang may nag-doorbell kasi. Sige, sige. Ay, good evening, Miss Godel. Sir, bakit po nandito kayo? Actually, sinadya talaga kita eh. Kinuha ko yung address mo kay Miss Casey kanina. Kasi nagustuhan ko yung presentation mo. Talagang sobrang interesado ako. Nga pala, ito yung calling card ko.
Tawagan mo ko. Interesado ako at gusto kitang kunin as project manager. Sige po, sir. Dream na dream ko po maging project manager. Salamat po, Oo, paano ba yan? Meron pa kasi kong hinahabol na isang appointment eh. Actually, napadalan talaga ako at sinadya kita ng kusa. Ha? Sige po. Salamat po. Paano? Tawagan mo ako para makapag-send ako ng appointment. Okay po. Okay. Salamat po. Sobrang salamat po talaga. Wala yan. Okay. Thank you. Bes, ano nangyari? Vince, tama nga yung sinabi mo. Blessing in disguise lahat ng nangyari. Pumunta dito yung main investor kanina tapos kukunin daw nila akong project manager. Galing mo talaga eh. Sabi naman kasi sa'yo eh. Alam mo, magpre-prepare na ako para bukas makakapunta ka sa appointment. Oo, sige, bigla ka. Balitaan mo ko. Sige, salamat talaga.